Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Magbibigay lang po ako ng aking reaksyon sa nakikita kong nangyayari kay former President Rodrigo Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout lang po tayo kay Hilda Dasilio. Maraming salamat Hilda sa patuloy mong pagtaguyod sa aking munting channel and please keep on watching. Okay, nakikita po natin sa ngayon na itong si former President Rodrigo Duterte ay parang nagkakaroon na po ng mental health issues dahil nga po sa kanyang mga pabago-bago mga statement. Habang siya po ay nagkakaedad, napapansin po natin na kung ano yung sinabi niya ngayon, bukas po iba na. Na kung meron siyang sinabi na talagang pinaninindigan niya, mga ilang araw lang ang lilipas, i-deny niya na po yun. Kahit na buong Pilipinas na ang nakasaksi at nakarinig sa kanyang mga sinabi, kapag sinabi niyang wala siyang sinabing ganun, talaga pong pangangatawanan niya na wala siyang sinabing ganun. Yung pinakahuli nga po ay nung doon sa Davao Prayer Rally ay sinabi niyang meron tayong adik na presidente, pero kahapon lang sinabi niya na wala siyang sinabing ganun. Paano ba natatanggap ni former president na sabing wala siyang nasabing ganun? Although, alam na po nating lahat na meron siyang sinabi. Ano ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya? Pinababayaan na lang siyang ganun? Napapahiya po ang inyong leader. Pero kayo mga nakapaligid sa kanya, wala kayong pakialam. Kasi ang iniisip nyo lang ay ang inyong mga sari-sariling political survival. Yung mga tatakbo sa 2025 senatorial elections, nagkakandokumahog kayo. Ginagamit nyo si former President Rodrigo Duterte para lang iangat ninyo ang sarili ninyo, magkaroon kayo ng media mileage. Pag bumagsak si former President Duterte, pati kayo babagsak. Pupulutin kayo sa kangkungan. Ito ang huli, nung binawi ni former President at hindi daw niya sinabing adik si President Bongbong Marcos, narinig ba natin na kumambyo or binawi nila Harry Roque or kung sino-sino pa na sumakay dyan sa polvoron issue na yan, sa addict issue na yan? Nagbigay na ba kayo ng statement ninyo? Sinabi nyo ba na tulad ni former president, binabawi nyo yung sinabi nyo? Siyempre hindi. Pambala nyo yan Kahit na mapahiya kayo, sigurado yan, pag kayo nangampanya, ilalabas nyo pa rin yung polvoron issue na yan, yung addict si PBBM. Wala na kayong maibato kay President Bongbong Marcos. O yung iba dyan, postahan, yung 20 pesos na bigas pa rin, ipapasok pa rin nila, isisingit pa rin nila sa kanilang mga kampanya. Para bang wala nang ginawang mabuti si President Bongbong Marcos. At napakalaking kasalanan na yung kanyang pinangarap na bumaba ng 20 pesos ang bigas. Pero para sa mga taong ito na maninira ng ibang tao para iangat lang ang pangalan nila, ipagpipilitan po nila, pustahan tayo yung 20 pesos na bigas na yan. Kasi minapapaniwala pa rin sila. Yung mga tao na walang time para mag-research, kung totoo nga bang sinabi ni President Bongbong Marcos yan, o yan ay talagang pangarap niya lang, makikinig sa mga taong ito. Ginawa na po yan ng mga katunggali ni President Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Siniraan nila ng gusto si President Bongbong Marcos para lang iangat ang sarili nila. Ano nangyari? So, yan din ang kapupulutan nitong mga aspirants na to, yung mga gustong maging senador sa 2025. Siguradong sa inodoro ang bagsak ninyo. Dahil hindi na po uubra yan. Sisiraan nyo ang isang tao para umangat lang ang pangalan ninyo. Hindi nyo ba alam na lalo lang bumabagsak, na lalo lang nalulubog ang mga pangalan nyo sa putik? Dahil sa kakabato nyo ng putik kay President Bongbong Marcos, kayo ang nasasadlak sa putik. Well, anyway, bahala na po sila. Yun ang style nila ng campaigning. Ang manira ng ibang tao in the hope na sana umangat ang pangalan nila para yung mga supporters nila ay sabihin, sige, kayo ang lumalaban para sa bayan. Tingnan natin sa panahon to, hindi na po usyang siraan na yan. Pakita nyo kung ano ang pwede nyong gawin para sa taong bayan. Ipakita nyo kung ano ang magagawa nyo para iangat ang bansang Pilipinas. Tama na yung paninira sa ibang tao. Matuto kayo ng leksyon kay President Bongbong Marcos.
Nung panahon ng kampanya, lahat na lang ginawa nila para sirain ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ano ang nangyari? Sino nakaupo ngayon? Saan pinulot yung mga kalaban niya na walang ginawa kundi batuhin ng kung ano-anong akusasyon si BBM? So kung hindi titigil itong mga aspirants na to, na may sarili-sariling agenda, kaya ginagamit nila ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte, na kahit na nag-uulyanin na yata itong si former President, sige pa rin, gagamitin pa rin nila si former President. Kasi nung sinabi nga naman ni former President na bangag ang ating presidente, uy, naku, nagpiesta sila, meron tayong panlaban. Ibagsak natin si President Bongbong Marcos para umangat ang pangalan natin. Ngayon, bumawi si former President. Bawiin nyo rin kaya yan? Ngayon, kahit na hindi nyo bawiin yan, alam na ng taong bayan na nagsalita si former President at wala daw siyang sinabing bangag ang ating presidente. Sa tingin nyo, paniniwalaan pa kayo ng taong bayan? So yung katulad itong si Harry Roque, sa tingin mo, Atty. Roque, mananalo ka pa? Hindi ka nga nanalo nung 2022 elections Ngayon pa, sa ginagawa mong paninira kay Bongbong Marcos? Sa tingin mo, may maniniwala sa'yo para iluklok ka sa Senado? In your dreams, Harry Roque. So mabalik po tayo kay former President Rodrigo Duterte. Ito po, sarili ko lang opinyon. Sarili ko lang obserbasyon. Tingin ko po kasi, kaya nagkakaganyan at nagiging negatibo na ang dating ni former President Rodrigo Duterte sa taong bayan ay dahil sinisingil na po siya ng karma. Kasi po, alam naman natin, sa politika, lahat pwede mong gawin. Manira ka ng ibang tao, mag-akusa ka kahit na wala ka mang ebidensya. Ganun po talaga ang kalakaran sa politika natin. Pero, ang kutsain mo ang ating Panginoon Diyos, meron ka pong paglalagyan. Tandaan po natin, kung magse-search kayo sa internet, tinan ninyo yung mga personalidad, kahit na mga sikat na tao, na kinutya ang ating Panginoon Diyos. Tingnan nyo kung ano ang mga nangyari sa kanila. Nung una po kasi, nabalitaan po natin ng minura ni former President ang ating Papa. Ito po sa balita. Pope Francis, minura ni Duterte. Minura ni Duterte si Pope dahil sa ginawa nitong pagbisita sa bansa noong Enero na naging dahilan ng matinding traffic. Ito po ay posted noong December 1, 2015. Sa kanyang proclamation rally bilang kandidato ng PDP laban, sinabi ni Duterte na natraffic siya ng 5 oras nang dumating ang Santo Papa sa bansa noong Enero. Sinabi ni Duterte na puputulin na niya ang kanyang speech dahil alas 5 na at traffic. Pinayuhan pa niya ang mga nakikinig na umuwi muna. Naalala ni Duterte ang kanyang karanasan sa traffic. From the hotel to the airport, inabot kami ng 5 oras, ani Duterte na nagtanong kung bakit traffic. Nang malaman na ito ay dahil sa pagbisita ng Santo Papa, sinabi ni Duterte, gusto kong tawagan, Pope, put ina ka, umuwi ka na, huwag ka nang magbisita dito. From the Holiday Inn yung hotel to the airport, 5 oras. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sinong dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na, Pope, ka umuwi ka na. So nakita na ninyo, kahit ang Santo Papa, minura ni former President. Okay lang, siguro hindi Katoliko si former President. Pero dapat po, kahit na kayo ay hindi Katoliko at kayo ay may ibang relihiyon, matuto po kayong gumalang ng relihiyon ng may relihiyon. Subukan niyang murahin ang mga religious leaders ng mga Muslim. Tingnan natin kung saan siya populutin. Sa akin okay lang kung murahin niya ang Papa kasi tao din naman yan Although dapat po natin respetuhin yan dahil ang Santo Papa ang pinaka-head ng Catholic Church. So napalagpas natin yan. Pero nang ang Diyos mismo ang kutsain ni former President Rodrigo Duterte, mukhang ibang usapan na po yan. Ito naman po ay nangyari sometime in 2018. Sabi po rito sa balita, Philippine President Duterte calls God stupid. In a televised speech, Rodrigo Duterte slammed the story of Adam and Eve's fall from grace in the Bible and the logic behind the Christian concept of original sin. Mr. Duterte is well known
for his outrageous statements and unfiltered attacks on his rivals. Duterte questioned in a televised speech the biblical story of man's creation and asked why God created Adam and Eve only to allow them to succumb to temptation that destroyed their purity. Who is this stupid God? This son of a bitch is then really stupid, said the 73-year-old leader known for his rambling public statements. How can you rationalize a God? Duterte lamented that Adam and Eve's sin in Christian theology resulted in all the faithful falling from divine grace. You were not involved, but now you are stained with an original sin. What kind of a religion is that? That is what I can't accept. Very stupid proposition. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak wala yung ng nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. So okay lang mapapalagpas ng mga Katoliko ng minura ni former President ang ating Santo Papa. But calling God stupid, Rodrigo Duterte mocked the Lord. Kinutya niya po ang ating Panginoon Diyos. Alam niyo ngayon, tinatanong ko nga ang sarili ko, paano natanggap ng mga Pilipino na tinaguriang pa naman largest Christian community in Asia? Dahil kung titingnan nyo ang mga kalapit nating bansa sa Asia, tanging Pilipinas lang po ang pinakamarami ang Kristiyano. And most of them are Catholics. Paano tinanggap ng Christian world ang isang presidente na palamura? Okay, tinanggap na natin yan. Ako, nung panunungkulan ni former president, sinuportahan ko siya. Kahit na lagi ko pang sinasabi sa inyo, I did not vote for Rodrigo Duterte. Pero nung nakita ko na maganda ang kanyang ginagawa para sa Pilipinas, at dahil sinabi naman sa Biblia na kung sino ang itinilaga ng Diyos bilang leader, dapat pong suportahan. At nakita kong may malasakit si Rodrigo Duterte sa bansa, binigay ko sa kanyang suporta. Pero yan po talaga, right from the start ng kanyang panunungkulan, yan po ang isa sa hindi ko gusto kay Duterte, ang kanyang pagiging palamura. Pero okay lang, dahil marami siyang ginagawa, tinanggap na natin. Tapos, minura niya ang Santo Papa. Okay lang, kasi para naman sa marami na hindi Katoliko, simpleng tao lang naman din ang Papa. But, to mock God, kutsain mo ang Diyos na lumikha sa atin, ibang usapan na po yan. Hindi na po taong bayan ang kinalaban mo. Ang kinalaban mo ay ang Panginoong Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa ibang version, sinasabi, do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant.
Sa iba sinasabi, do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Iba-iba man ang version nila, isa lang po ang ipinupunto. Huwag mong kukutsain ang Panginoon Diyos. Kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. So sa tingin ninyo, inaani na ngayon ni Rodrigo Duterte ang kanyang pagkutsa sa ating Diyos? Well, siguro hindi nga po Katoliko itong si Rodrigo Duterte. Correct me if I'm wrong, hindi ko po kasi alam kung ano ang religion ni former President Duterte. But to question, dahil kinu-question niya po parang sinabi niya na gumawa ka ng tao na walang kasalanan, na sila ay perfect, tapos ikaw din mismong lumikha sa kanila ang gagawa ng paraan para sila ay magkasala. That is stupid. Yun po ang gustong palabasin ni Rodrigo Duterte. But who are we? Sino po tayo para questionin kung ano ang gusto ng Diyos? Tandaan po natin, siya po ang lumikha sa atin. Parang ikaw, kung meron kang ginawa, meron kang naimbento, meron kang isang produkto na ikaw ang lumikha, bilang ikaw ang inventor niyan, pwedeng-pwede mong gawin lahat ng gusto mo dahil ikaw ang nag-invento niyan. Kahit nasabihin ng ibang tao, ba't ito ginawa mo? Hindi ba dapat gano'n? Hindi ba dapat ganito? Pwede mo namang sabihin, sino bang gumawa? The same with God. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Sino tayo para questionin kung bakit gano'n ang ginawa niya? Nilikha niya si Adan saka si Eva. Inilagay sa Garden of Eden. Okay na, wala nang problema. Dahil perfecto sila. Tapos ikaw ang gagawa ng paraan para sila ay magkasala. Kaya tuloy nagkaroon ng original sin na kine-question ni Duterte. Alam niyo po para sa akin kaya po kahit na anong advance ng technology natin, kahit na anong pagsulong na ang nangyari sa mundo, hindi pa rin po tayo binigyan ng Diyos ng 100% na kaalaman para maintindihan lahat ng ginawa niya. Di parang naging Diyos na rin tayo. Kung lahat na lang isasabihin ng Diyos, ginawa ko to dahil ganyan, ito ang dahilan kung ba't ko ginawa yan, ito naman ang dahilan kung ba't hindi ko ginawa yan. Dahil darating po ang panahon na kapag tayo ay humarap na sa Kanya at tayo ay tinanggap niya sa Kanyang kaharian, doon po natin malalaman ang mga misteryo ng buhay. Doon niya po i-reveal sa atin kung bakit ginawa niya ang mga misteryo na para sa atin ay hindi natin makuha or hindi natin maintindihan or hindi natin malalaman kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit niya ginawa yun. Pero sa ginawa ni former President Rodrigo Duterte, wala pong tao na pwede siyang isalba. That will be between Rodrigo Duterte and his God, kung sino man po ang Diyos niya. Dahil tinawag niyang stupid ang Diyos. Sino kaya ang Diyos ni Rodrigo Duterte? Nagtanim siya ng pagdududa sa Panginoon Diyos. Kinwestiyon niya ang mga ginawa ng Panginoon Diyos. At hindi lang yun. Okay lang siguro kung questionan natin. Kasi talagang there will be times na we will question God. Bakit pinababayaan niya mangyari itong mga nangyayari sa mundo? But to mock God, kutsain mo siya at tawagin siyang estupido. Yan ang pinaka-estupidong nagawa ni Rodrigo Duterte. Well, I don't want to sound preachy. Aaminin ko, hindi po ako ganun kareliyoso. But I believe in God. I believe in Jesus Christ as my personal Savior. And kahit na anong mga pagsubok ang darating sa buhay ko, or kahit na may mga bagay na questionin ko na kung bakit ginawa niya, hindi po ako aabot dun sa punto that I will call my God stupid. Dahil sabi nga dito, what you sow, you reap. At yan po ang nangyayari kay Rodrigo Duterte. Inaani na po niya ang kanyang itinanim. Well, again, yan po ay sarili kong perspective. Yun po ang aking pagkakaintindi. At yun ang nakikita ko kung bakit nagkakaganito si former President Rodrigo Duterte. Nakita nyo naman na nung siya ay bumaba sa pwesto, napakataas pa rin ng paggalang ng taong bayan sa kanya. Pero sa nangyayari nito, diyan na lang sa kaso sa ICC, more than 50% na ang may kagustuhan na dapat humarap si Rodrigo Duterte sa ICC. So nababawasan po ng nababawasan ang naniniwala
kay Rodrigo Duterte. At dito sa kanyang huling pronouncements, matapos niyang tawaging bangag at adik ang ating presidente, tapos after a few days, sasabihin niya na wala akong sinabi. Okay na sana sabihin niya na, sorry, nasabi ko yun, pero hindi po totoo yun. Pero yung sabihin niyang wala siyang sinabi at kahit siya ay patayin ng 1,000 beses, wala siyang sinabi. Kahit na nasa internet na, documented na ang kanyang mga sinabi. Wala bang mga alipores niya ang nagsabi sa kanya na, President, sinabi niyo po yan talaga? Wala. Kasi itong mga nakapaligid sa kanya, iisa lang ang agenda. Ang manalo sa 2025 elections. Wala silang pakialam kung pumalpak man ngayon si Rodrigo Duterte. Pero sa palpak na ginawa ni Rodrigo Duterte, kasama po itong mga senatorial aspirants ninyo. At lalo lang pong nabawasan ang mga tagahanga ni former President Rodrigo Duterte. I just hope I am wrong. Hindi po ba, sabi pa ni Rodrigo Duterte, nung binawi niya na ang ating presidente ay bangag, ayaw pa daw niyang mamatay, natatakot daw siyang mamatay. Bakit siya natatakot mamatay? Hindi po ba sinabi niya? Sa kanya na rin po nanggaling na hindi siya tatanggapin sa langit. At siya ay pupunta sa impyerno at gusto niya lahat ng supporters niya ay mapunta at makasama niya sa impyerno. See, anong klaseng mindset yan? So ngayon pa lang, alam na ni Rodrigo Duterte na hindi siya pupunta sa langit. Bakit kaya? Siguro hindi niya makalimutan na a time in his life, he mocked God. Kinutya niya ang Panginoon Diyos. At alam niya na siya ay babalikan nito. And I think the time has come. Again, sana po mali ako. Wala po sanang kinalaman ang pagkutya ni Rodrigo Duterte sa Panginoon Diyos sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. But again, tandaan po natin, we can question God, pero wag na wag po natin siyang kukutsain. Do not mock the Lord. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.